Isa na naman pong magandang tanghali sa inyong lahat, mga kaibigan. Andito na naman po kayo sa munting kusina ni Lola Inday. Ngayon po ang ating menu ay sinigang po na konting konting sinigang lang na baboy na may konting gulay lang. Ang kailangan po ay mayroong sabaw. Kasi kapag wala pong sabaw ang ating ulam, mahirap pong lumikin ang pagkain diyan. Igisa po muna natin yung ating karning baboy sa sibuyas at bawang. Pagpasensyahan nyo na po kung may maririnig kayong ibang ingay kasi nagko-construction po ang aking mga pamilya. Tinatapos po yung double walling ng kanilang kwarto sa garahe. Kaya pagpasensyahan nyo na ha, mga kaibigan, kung medyo rambol-rambol ang ingay na inyong maririnig. Ayan, lulutuin po muna natin ng konti ang sibuyas at bawang. Pwede naman pong i-direct lang po na pakuluan ang karne. Ako naman po, ang ginagawa ko ay konting mantika lang, konting gisa, kasi ang baboy po natin hindi naman po gaanong marami ang taba. Kaya ginisa ko po sa konting mantika. Tapos, hindi ko po muna yung lalagyan ng tubig kapag inilagay po natin yung karne. Ganyan lang po muna siya, tuyo lang. Kasi nagtutubig po yung karne ng baboy. Lalagyan lang po muna natin ng konting asin ang karne ng baboy pag nilagay natin para po yung karne magkaroon na po ng lasa. Ma-absorb na po yung alat ng asin. Ganon. Lagay na po natin ang karne. Yan. Sinugasan ko po yan sa asin. Nilamas ko ng asin at binanlawan kong mabuti. Ito po ay halagang 165 pesos ang kalahating kilo. Yan. Yan po ang ating karne na baboy. Tapos, lagyan po natin siya ng konting asin para po magkaroon na ng lasa yung ating karne. Tapos, pakuluan lang po natin yan. Hayaan po natin magkatubig siya at magmantika ng konti bago po natin lagyan ng sabaw. Yan. Ganyan po ang proseso ko sa pagluluto ng sinigang na karneng baboy. Tatakpan po natin ang ating kawali. Ayan, angkop na po yan dito sa isa natin kawali. Takip niya po talaga yan. Kaya lang po muna natin siyang kumulo-kulo dyan para ma-absorb po yung hanggang ilalim ng karne. Kasi minsan may natitikman po akong sinigang na hindi po gaanong luto yung pinakailalim ng karne. Lalo na po yung mga kainan na para bang nagtitipid sa gas o kaya nagmamadali sa oras na maihain sa mga customer. Kaya po hindi po natin talaga natitiyak yung ating mga kinakain sa labas. Ibang-iba po talaga ang luto natin sa ating pamamahay. At tapos yung apoy po natin habang nagpapaluto po tayo ng karne sa kanyang sariling tawag dito, tubig, ay alalay lang po ang apoy. Kapag karne po ang ating niluluto, mga kaibigan, tandaan nyo po ito, dapat ang apoy ay alalay lang para po madaling lumambot yung karne. Pag gulay naman, kailangan po medyo may kalakasan po yung apoy kasi ang gulay, madali lang po yung lutuin. At saka hindi po kailangan maging overcook yung gulay para hindi po maalis yung kanyang sustansya. Kaya nga po, madalas ay malakas yung apoy ng mga nagluluto ng gulay. Basta kapag may mga sahog na karne-karne, niluluto muna nila ang karne at kapag nilagay po ang gulay, quick po yan para hindi po ma-overcook kasi ang pangit po ng overcook na gulay. O ayan mga kaibigan, hindi po natin tawag dito, ikakat ang ating pagluluto kung hanggang saan po abutin ng oras ang ating pagluluto hanggang sa maluto po ito ay hindi ko po ikakat. Siguro hindi naman po tayo nagmamadali.
sa panunood. Ano po, lalo na po yung mga interesado, lalo na po yung mga kabataan na bago pa lang nagsisimula sa pagpapamilya, na walang gaano alam sa pagluluto. Ako man po mga kaibigan, nung ako po ay nag-asawa, talaga pong lagi akong pinapagalitan ng aking ate noon kasi wala po akong alam. May maglaba ng maayos, hindi ko po alam. May magluto ng ibang pagkain, hindi ko po alam. Ang alam ko lang po, prito, nilaga, yung mga sinabawan na isda dahil kami ay maraming isda ng araw. Pero pagdating po sa mga sinigang, sa mga pinakbit, sa mga menudo, mga kung ano-ano pang ibang pagkain ay natutunan ko na po yan sa mga nakikita ako nagluluto kapag may mga handaan. Tapos yung iba naman po ay ginagaya po natin yung proseso rin sa YouTube. Napakalaking bagay po ang mga nagsishare ng kanilang pagluto sa YouTube dahil mayroon po tayong natututunan. Kaya salamat po sa mga nag-share, sa mga tao na masaya na nagsishare ng kanilang proseso sa pagluluto ng iba't ibang putahe sa YouTube dahil malaking tulong po yan sa kagaya ko na walang gaanong alam na mga putahe o mga luto. Yan mga kaibigan, hindi pa po yan luto. Bagamat mukhang tingin natin ay luto na, pero hindi pa rin po yan talaga luto. Ang ginagawa ko po dyan ay talagang pinapatuyo ko po yung tubig na kusang nagmula sa karne bago ko yan lagyan ng sabaw. Yan, takpan po muna natin uli mga kaibigan. Yan, mangungumusta po muna ako ulit sa inyo. Kamusta po kayo? Nawa po ay lagi lang po kayong nasa mabuting kalagayan. Nawa po ay lagi lang tayong masaya kahit ano po ang sitwasyon ng buhay. Kailangan po talagang ipaglaban natin yung joy po ng Panginoon sa ating puso na kanyang inilagay. Dapat po yan bawat araw ay atin pong nararamdaman. Hindi po yung joy na panglinis ng ng pinggan. Yung pong kagalakan na mula po sa ating Panginoon. Yan po ang pinakamahalaga, pinaka-importante na ating nararanasan sa bawat araw kasi yan po ang panglaban natin sa kalungkutan. Yan po ang panglaban natin sa kahirapan. Yan po ang panglaban natin sa damdamin ng mga sitwasyon na gulo. Kapag masaya po ang ating puso, tayo po ay nagdadaanan at nagiging masaya lang kahit ano po ang sitwasyon ng ating buhay. Kaya kailangan po talaga na hilingin natin sa Panginoon sa bawat araw, pagising natin sa umaga, ay maranasan natin yung kagalakan na nagmumula sa Kanya, na maipasa ito, mailagay sa ating mga puso upang sa ganon, kahit anong sitwasyon ay masaya lang po tayo. Ganon din po yung kapayapaan. Alam niyo po, ang kagalakan at kapayapaan ay magkaiba po yan. Ang kapayapaan po ay yung panahon na marami po tayo mga problema sa buhay, pero hindi po nagugulumihanan ng ating isip, hindi po tayo nagkakaroon ng anxiety, hindi po tayo nagkakaroon ng depression. Bakit? Kasi yung ating isipan ay payapa. Ibig sabihin, kalmado lang ang ating kaisipan. Kapag ang ating puso ay puno ng kagalakan, papasok po ang kapayapaan at lalabas po yan sa aura ng ating mga buhay kung paano po kasaya yung kagalakan na nasa atin. Kaya yan pong mga content ko, ng mga pang good vibes ko na content. Yan po ang nais kong ipasa sa inyo, yung joy ng Panginoon na inilagay sa ating puso at isipan. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, pahirap ng pahirap ang sitwasyon ng buhay ngayon, pagulo ng pagulo ang mundo. Ngunit kailangan nating makipaglaban, hindi po sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, kundi makipaglaban po tayo na gamit ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang pananampalataya natin sa Diyos, kapag tama, kapag malalim, ang ating relasyon ay mahigpit sa ating Panginoon, makakaranas po tayo ng maayos na pakiramdam. Hindi po natin matitignan o tititigan ang sitwasyon ng buhay o kaguluhan man o mga problema kapag tayo po ay may Diyos na inaasahan. Ayan, mga kaibigan, nagmamantika na. Ihahanda ko yung tubig na aking ilalagay. Tubig.
Meron din po tayo ditong paborito ko po itong gabi. Yan. Bago ko po yan nilalagay ang tubig o ang sabaw, ay iginigisa ko po itong sinasama ko muna dito sa walang sabaw. Itong gabi, para din po magkalasa. Kasi di ba nilagyan po natin ng asin kanina, yung ating karne, para po magkaroon na rin ng lasa yung gabi. Kasi minsan may sinigang na para bang walang lasa ang gabi, wala rin lasa ang karne kapag atin ng ninunguya. Kaya kailangan po talaga nalagyan na ng panglasa yung ating karne habang ginigisa-gisa natin upang sa ganon ma-absorb na po ng karne at ng gabi ang alat na kaunti. Kumbaga mamaya ititimplay natin ulit yan pang finishing na lasa. Yan mga kaibigan, lagyan na po natin ng sabaw. Tandaan po natin, dito po sa aming subdivision ay hindi po ako gumagamit ng tubig na pang sabaw sa pagkain na galing sa gripo. Galing po ito sa mineral water kasi po kami po ay hindi po galing sa nawasa o galing sa bukal ang aming tubig, kundi galing po sa deep well. At one time, nung ako po ay nakipag-meeting, nung nagpakabit po ako ng tubig uli dito po sa Kalamba, ay meron po mga seminar yan at sinasabi po talaga na ang aming tubig dito ay kontaminado na. Kumbaga hindi na malinis dahil may mga nagputukan na ng mga tawag dito, mga tubo ng tubig at napapasukan na po yan ng dumi. Kaya magmula po noon ay hindi na po talaga ako gumagamit ng tubig mula po sa gripo. Panghugas lang po yan, panglaba. Pero pagdating po sa pagkain at panghugas man ng gulay, ay doon po ako sa mineral kumukuha. Dagdagan ko po ng konting tubig mga kaibigan. Tapos, yan, kasi kukulo pa po yan, liliit pa po ang sabaw niyan. Ano po medyo maraming sabaw, magtatalo lang po yan sa lasa. Yan, tapos, hinaan po natin ng konti ang tubig, ay ang tawag dito, ang apoy. Upang sa ganon, maluto po siya ng maayos. Kuluin muna natin. Tapos, luto na rin po ang kanin. Nagluto na rin po ng kanin. Ang atin po ay nagluto din ng adobong kangkong kasi kailangan niya po ang gulay dahil alam niya naman ang mantis. Kailangan na masustansya yung pagkain. Kaya may mga gulay-gulay. Yan. Sa pagsisigang po ng mga karne, karamihan po, lalo na sa mga nilaga, ay ang hinahalo po ay patis. Kaya lang mga kaibigan, kapag may patis ang ulam, alam niyo po ba na ang patis ay kalaban po yan ng breast cancer? Dahil yan po ay malansa. Kalaban din po yan ang may mga bato sa abdo. Kalaban din po yan ang mga tumataas na ang BP. Kaya ako po ay hindi po naglalagay ng patis matagal na pong panahon. Kasi nung araw po ay wala namang patis, di po ba? Kundi asin lang. The best po talaga ang asin na panglagay na panglasa sa ating mga ulam. Bagamat masarap ang may patis nung araw medyo masarap ang may patis, kaya lang hindi ko talaga masyadong kasi hindi po ako sanay sa patis yan, sa bagoong. Dahil bagoong din po ang isang produkto ng Sibuyan Island. Bagoong, daing, tawag na sa amin ay gamos. Pero muntik po ako namatay dyan sa bagoong na yan kasi hindi ko alam na ako po ay may bato sa abdo. So kapag may allergy ka na sa katawan mo, kapag may bato ka sa abdo, madalas ka na pong mag-a-allergy niyan. Kaya magmula po noon hanggang ngayon, 2015 po yan Talagang grugi po ako dyan. Muntik-muntika na kasi hindi ko po alam.
Kapag nagkakaroon po ako ng allergy, agad-agad pong tumataas ang BP ko, tapos tumatalbog-talbog na po ang heartbeat ng aking puso. Tandaan niyo mga kaibigan, napakadelikado po yan. Diyan po sa mga hindi pa po nakakaramdam o nakakaalam na sila may bato sa abdo. Iwasan niyo po ang mga bagoong, ang mga patis sa pagkain kasi baka biglain po kayo. Nakakatakot po yan. Yan, kumukulo-kulo na po ang ating sinigang na karne ng baboy. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan ha, sa mga nanonood ng ating video, sa ating mga kasimpleng luto. Salamat po sa mga nag-comment sa tahong na niluto ko kahapon. Maraming salamat po sa inyo. Tanggalin po natin itong bula. Ewan ko po, basta ako may nakitang bula, tinatanggal ko talaga yan. Parang hindi ako natutuwa sa mga bula na yan. Yan. Di po ba maganda yung walang bula? Naalala ko kapag bagyo sa amin, tapos yung dagat, ang daming bula sa tabing dagat ng tubig. Nagba-brown pa. Tapos alam niyo ba mga kaibigan ng araw? Siyempre po, iba naman po yung putahe ng norte. Hindi po kami sanay na kumain ng dinengdeng. Kasi ang dinengdeng masarap yan. Nung una, talaga hindi ko kaya kasi nilagyan ng bagoong, parang kakulay nung sabaw ng washing machine, yung sabaw ng dinengdeng. Kaya sabi ko, teka muna, kahit saging lang na hinog, okay na sa akin na ulam. Pag-aralan ko munang kainin yung dinengdeng. Kasi kapag tayo po ay hindi sanay sa mga ganong pagkain, hindi po tayo nag-iinarte, no, mga kaibigan. Kumbaga mahirap naman po talaga na sa unang sultada kakainin mo yung pagkain na hindi mo alam, hindi mo kilala. So, dahil nga po ang aking naging kapartner sa buhay ay taga Norte, Ilocano, pinag-aralan ko po ang kumain ng dinengdeng at ako po ay nagluluto na rin ng dinengdeng. Alam niyo po ba yung dinengdeng na merong laman ng kamote, tapos may bunga ng malunggay, tapos may kamatis, sibuyas, bawang, luya, tapos halo-halo ng gulay. Parang ano din parang pakbit din. Tapos may alamang kasi nung araw, wala pa po akong breast cancer, may mga alamang pang ganun. Ang sarap po yun sa pinakbit, kahit man po sa dinengdeng. Yung iba po ay nilalagyan ng inihaw na isda. Ako naman po ay pritong isda. Dahil hindi nga po ako kumakain ng bangus. Hindi po ako sanay sa bangus, kaya yun. Pero ngayon po ay okay na po ang ating panlasa sa dinengdeng. Kaya lang hindi ko po nilalagyan ng sabaw ng bagoong, kundi yung parang inabraw lang dito sa Katagalugan. Parang inabraw lang. Pakulo lang ng gulay, tapos lagyan ng asin, lagyan ng konting magic sarap. Yun lang po ang ginagawa ko. Akala siguro ng mga tao sa lugar na ating napupuntahan ay nag-iinarte tayo kasi hindi natin makain-kain ang diretsahan, yung mga luto ng ibang kultura, ng ibang lugar. Ano po? Yun po ay nakikiramdam lang tayo at nakikilasa-lasa muna for a while. Pinag-aaralan din natin yan. Kaya ang tawag ko po dyan ay naninibago, hindi po inarte. Kasi kapag inarte ka, ay artista ka yun. Dapat nasa pelikula ka kapag nag-iinarte ka, hindi po ba? Ang buhay po kuminsan ay nagagamot din ang sitwasyon. Natututunan din natin yung kultura ng mga lugar kapag tayo po ay napunta sa ibang lugar. Lalo na po kapag nakapag-asawa po tayo sa ibang lugar, iba din ang kultura nila. Iba din ang kultura ko sa Sibuyan Island. Kaya yun.
sa madalit salita, napag-aralan ko din ang kanilang kultura. Ang mga Ilocano, mahigpit yan. Kapag bagong panganak ka, ang ipapaulam lang sa'yo ay nilagang baka, tawag dito, tinulang manok, at ang pwede lang na isda ay bangos. Dahil hindi nga ako kumakain ng bangos, Diyos ko po, Lord. Salamat na rin sa mga nilagang baka. Hindi rin po ako kumakain ng manok na may sabaw. Paminsan-minsan po, tumitikim ako ng may sabaw, pero hindi ko talaga gusto. Alam niyo po yung panglasa na yan, mula pa po yan nung ako'y bata pa. Pag nagprito naman po ako ng manok, kaya nga po yung mga kinakain po natin sa mga fast food, sa taas ay malutong, sa ilalim ay dumudugo-dugo, ay hindi ko po talaga yan kinakain. At hindi po ako mo-order ng ganyang pagkain sa mga fast food kapag nakikita ko na hindi po gaanong luto ang kanilang pagkain. Nung ako po ay nanganak, 2 pong anak ang aking iniluwal sa lugar ng San Fernando, La Union. At talaga po na straight po yun, 3 months. Nilagang bak. Hindi naman po yun umaga tanghali maglalaga. Pag naglaga po yun sa umaga, hanggang gabi ko po yun pagkain. Pag hindi po naubos, init uli, kumbaga pangat na yon, pangatlo, pang-apat na init na, kasi yun lang ang kailangan kainin daw ng bagong panganak para hindi maginat. Yan ang kahigpitan ng mga Ilocano sa mga bagong panganak. Tignan natin mga kaibigan kung kumusta na itong ating gabi. Yan, medyo hilaw pa ng konti. Yan. Pasensya nyo na po. Dadaanin na lang muna natin sa kwentuhan habang tayo po ay naghihintay ng maluto ang ating gabi. Konting talbos lang po yan ang aking nilagay para sa ganon magkaroon lang ng konting gulay, kasi nga po may adobong kangkong po ang aking mahal na manugang. Ayan po. Yan din ang isa sa kanyang gusto. Kaya maganda po yan. Yung mga gulay-gulay. Sana po ay nasa mabuting kalagayan lang po kayong lahat mga kaibigan. At nawa ay mapagtagumpayan natin ang bawat sitwasyon ng ating buhay, dahil pag hindi po natin mapagtagumpayan, talo po tayo. At kapag natalo po ang ating isipan, wala na. Talo na po yan lahat. Alam niyo po, sa aking mga karanasan, sa tagal ng panahon na ako ay may karamdaman, kapag ako po ay may karamdaman, gulo po ang buong pamilya. Talagang mabibigyan po ng alalahanin ang pamilya. Hindi lamang alalahanin, kundi ang bawat pinaghirapan, ang bawat sentimo na pinaghirapan ay napupunta lang po sa akin dati, sa aking mga gamot. Pero alam niyo mga kaibigan, pinag-aralan kong mabuti yung aking sakit. Kumbaga kinilala kong mabuti yung aking sakit. Tapos kung paano ko siya paglabanan kahit ng itong breast cancer. Kaya nga po naglalaga-alaga ako ng mga dahon-dahon para po makatulong sa aking katawan, para po hindi ko mabigyan ng maraming konsumisyon o problema ng ating pamilya. Kasi ang sinasabi ko lagi sa Panginoon, Lord, basta ayoko lang talaga makaramdam ng pain ayoko talaga nung masakit, makirot, kasi alam niyo mga kaibigan, kapag makirot, kaya pala yung mga may breast cancer parang natutuyot, parang ang tanda-tanda ng mga mukha o pag namamatay, kasi pag kumikirot naman talaga, para pong hinihigit yung hininga mo, parang hinihigit lahat ng ugat mo. Kaya ang hinihiling ko talaga lagi sa Panginoon, wag naman Lord na maranasan ko ang kirot. Kapag kinuha mo ko Lord, yung natutulog lang ako, tapos na, yung ganun lang. Ayoko pong mawala na nakangiwi o yung nahihirapan ang mukha sa kirot. Pero alam niyo po ba, napakabuti ng ating Diyos. Hindi naman po siya madalas na kumirot. Talagang ang Diyos po ang siyang may control ng
lahat, kahit po ang ating nararamdaman sa ating pisikal na katawan. Yan mga kaibigan, lagyan na po natin ng ito po, siling pang sigang. Yan. Yan po ang ating sili. Tapos, siyempre po, ayan na naman. Hindi na naman po mawala ang panglasa. Ayan, ayan, ayan. Magi! Salamat sa Magic Sarap. Yan. Tapos, konti lang po ulit. Ayan. Ganito lang po mga kaibigan. Yung iba kasi, Diyos ko po, isang piraso talaga, isang buo talaga ang nilalagay. Ayan, ganyan lang. Yung magkaroon lang ng lasa. Ng konti. Yan, pangpasarap na lasa daw yan kasi. Pero ang totoo yan, hindi talaga yung maganda sa kalusugan. Kaya lang, kung sa akin lang, hindi ko lalagyan yan. Kaya lang, meron tayo mga miyembro ng pamilya na gusto nila yan. Kaya lang, konti lang din ang ating nilalagay. Tapos, lagyan po natin ng asin. Ito po ang ating asin, ang iodized salt. Titikman po natin ang lasa bago po natin ilagay yung konting gulay na kangkong. Pero alam niyo mga kaibigan, bagamat niluto ko po yan, dahil hindi rin po ako kumakain yan ng gaano ng mga karne-karne, hindi po madalas. Pinukontrol ko din po ang aking sarili. Kaya ang paborito ko po dyan ay ito po. Yan lang po ang pinipili ko. Itong gabi. Yan, gabi lang. Tapos kunting sabaw lang kasi andun din yung lasa ng ulam. Ayan mga kaibigan. Masarap na. Lagyan pa natin ng konting asin. Yan. Okay na yan. Okay na yan as in alright na yan mga kaibigan. Yan. Ang kusina ni Lola Inday ay munti lang. Kasyang-kasya lang sa 3 taon kumikilos dito sa lababo. Yan po. Patayin na po natin yung ating kanin kasi luto na po yan. At, tapos maya-maya ay ilalagay na natin yung ating yung putahe ngayong tanghali mga kaibigan. Lagi po nating pasalamatan ang ating Diyos. Ako po ay sa bawat pagkain namin ay atin pong pinapasalamatan sa Panginoon yan. Parang yung panalangin po natin na Panginoon, maraming salamat sa paglinis mo ng iyong makapangyarihang salita sa bawat pagkain at inumin namin na maging kalakasan, maging kalusugan ang aming mga pisikal na katawan. Tandaan po natin muli na ang dinamit ng Diyos na paglinis ng mga pagkain ay ang kanyang salita, hindi ang kanyang dugo. Ano po? Salita po ng Panginoon ang kanyang ginamit upang linisin ang lahat-lahat ng pagkain. Bagamat nilinis na ng Diyos ang ating mga pagkain, kung hindi po akma sa ating kalusugan, pag mayroon na po tayong mga naramdaman, ay huwag po nating masyadong damihan ang pagkain natin. Yung malasahan lang po natin. Yung kontrolado po na pagkain upang sa ganon ay hindi po tayo mapahamak. Yan. Hinugasan ko na po yan sa asin. Ang ating kangkong. Ayan po ang ating kangkong. Meron pong adobong kangkong doon. Kaya konti na lang po ang aking inilagay dyan. At hindi ko na po yan nilagyan ng iba pang gulay. Kasi bukas maggagata naman po kami ng gulay. Ng kalabasa, ng sitaw, ng talong. Ginataan naman bukas ang gusto ng pamilya. Yan. Nakikita niyo po yan. Tapos, meron po tayong sinigang sa sampalok mix. Ayan. May gabi rin po yan. Ito po, malapot po yan pag nilagay natin. Meron po siyang plain. Dalawang klase po ang pangsigang. Ito po yung original. Yung panahon na wala pang gabi. Yan. Ito naman po ang may gabi. Yan. Bago po natin ilagay ang pang-asim, kahit sa ano pong mga
niluluto nating sinigang, isda man o kung ano man yan. Lutuin po muna natin ang gulay bago po tayo maglagay ng sinigang powder. Kasi kapag nauna po ang pang-asim, hindi po yan maluluto ng maayos ang ating gulay. Yan po ang katotohanan. Yan po, ilagay na po natin itong ating nor na pangsigang with gabi. Yan. Luto na po yung ating konting kangkong. Tanggal ng ano Yan. Pag mataba po ang ating pagkain, maganda po yan tanggal sa umay yung maasim na lasa. Yan. Ang kulit po ng pang-asim natin. Hindi tanggal sa... Yan. Kuha tayong kutsara. Kutsara lang yung katapat niyan. Yan. Yan mga kaibigan. Okay na po yan. Patayin ko na po ang apoy. Luto na po yan. Ayan. Tingnan nyo ang sabaw. Parang ang sarap na pong higupin. Lalo kapag malamig ang panahon. Ayan. Maraming salamat sa ating Diyos sa mga biyaya na pinagkalob niya sa ating buhay sa araw na ito. Salamat sa hininga. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kagalakan. Salamat sa kapayapaan nating isipan higit sa lahat. Salamat sa Diyos sa kanyang pagmamahal. Dahil kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, ay nako, mapapalo tayo lagi ng Diyos dahil hindi po tayo banal. Hindi po tayo nabubuhay ng malinis at tayo po nabubuhay lamang sa habag ng Diyos. Kaya salamat sa pag-ibig ng Panginoon na nauunawaan po niya tayo kapag tayo po lumalapit sa Kanya at humingi na ng tawad. Ang Diyos naman po ay handang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, kamalian, at pagkukulang sa Kanyang harapan. Yan. Tatakpan ko na mga kaibigan. Luto na po yan at kakain na po ang pamilya maya't maya. Yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat sa ating Panginoon sa buhay ninyong lahat. Salamat po. Pagpalain po tayo ng lubusan ng ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.